trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media kahit anong pilit yung pagtakpan sa lahat ng kabulastugan ng kasalukuyang gobyernong Agba ay ang buong katotohanan pa rin talaga ang siyang sasampal ng kahihiyan sa lahat ng inyong mga kasinungalingan dahil sa pambihirang pagkakataon ay tila nilatag na nga mismo ang mga resibo ng dating Pangulong Duterte na siyang magpapatunay at sasampal ng kahihiyan at katotohanan sa kasalukuyang spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro matapos na ito'y mahuli sa kanyang mismong bibig na puro pagsisinungaling at walang mukhang bibig kundi isisi na lamang sa mga Duterte ang lahat para lamang mapagtakpan ang kabulastugan ng kasalukuyang administrasyon. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. Narito na nga buong resibo at matibay na pruweba na siyang tila gigimbal ng katotohanan at kahihiyan sa lahat ng bumabatikos at kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa dating Pangulong Duterte na siyang tila magpapamulat sa lahat ng mga buwaya sa ilalim ng gobyerno ni Bongbong Marcos at sa mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan, lalong-lalo na sa spokesperson ng palasyo na si Attorney Claire Castro na pilit na pinagtatakpan ang lahat ng kabulastugang nangyayari sa Malacanang at narito panoorin pa natin ang buong video. Palasyo desperado na para pabagsakin ng mga Duterte. Oo, may panibagong naiisip na naman na kabalbala ng administrasyong Marcos. Ito, alam ko pati kayo magagalit kayo. At ang pinakamalupit dito, delikado ang bansang Pilipinas sa gagawin ng administrasyong Marcos. Ipaalala lang natin to kay Marcos ha. Oh, Marcos, baka pwede mong at kay Auntie Claire na baka pwede mo namang baka pwedeng masagot naman to ni Auntie Claire. Kasi yung mga nakaraang araw, puro kuda. Etong si Manang Claire, tas puro na naman Duterte ang lumalabas sa kanyang bunganga. Pero etong mga katanungan ng mga netizen, etong 41 billion GAA, no? National budget ay hindi pa rin lulutas kung saan napunta yung budget na yan. Yung 500 billion na budget sa flood control, wala na rin. Yung Maharlika Fund na nagkakalaga ng 250 billion, wala na rin. At ito pa pinakamalala, no? Kung maganda ang takbo ng administrasyong Marcos, bakit kailangan niya magbenta ng gold? At yan ay merong 129 billion pesos. So asa na din yan. At marami pa dyan, meron pa dyan PhilHealth, GSIS, SSS, Land Bank Office, Land Bank of Philippines Fund at ano pa to? DBP. At etong small town lottery, asan na yung mga budget na yan? Kasi nabubuisit na ako kada tatanungin si Auntie Claire, anak ng teteng puro Duterte ang lumalabas sa bunganga niya. Wala nang iba ka marinig kundi puro Duterte na lang. Sabi ko, anak ng teteng to, pinaglihi ba to sa mga Duterte? May gusto ba to sa mga Duterte? Wala nang ginawa ko ni Duterte. Kasi po nung unang administrasyon, kagaya lang po ng administrasyon ni Duterte na mas daw, may interview siya na mas mataas daw ang utang ni Pangulong Duterte nung siya ay nung administrasyong Duterte kaysa sa administrasyong Marcos. Ginagawa tayong tanga nitong hayop na to. Paano tataas una-una? Tumaas ng 4 point. Kung hindi ako nagkakamali, 4 billion o 4 trillion ang utang ng government. Kung hindi ako nagkakamali nung panahon ni Pangulong Duterte sa loob po ng 6 years. No, sa loob ng 6 years. At nagkaroon po ng pandemya noon. Buong Pilipinas, hindi isang lugar lang. Samantalang, iniwanan po ni Pangulong Duterte ang utang ng Pilipinas na mayroong pong 11 trillion ang utang ng Pilipinas. At ayun na nga, pagpasok ng administrasyong Marcos at sa loob lamang ng 3 years, meron na po tayong 16 ongoing to 17 trillion na utang ng Pilipinas. So magkano lamang? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 16, 6 itatapat mo sa 4. O sino mas mataas? Tanga ka ba? Hindi mas mataas. Partida 3 years pa lang yan. Yung 4 trillion na naging utang ni Pangulong Duterte, nag-ano po yun? Sa loob po ng 3 years lang yun.
Eto, sa loob po yun ng 6 years, partida nagka-pandemya pa. Paano naman to? Paano naman administrasyon ni Marcos? 3 years pa lang. Bakit dumagdag po ng 6 trillion ng utang ng Pilipinas? Yan po yung pinaka malaking katanungan ng mga Pilipino na bakit ganoon. Tapos ngayon, ang masaklap dito, yung garapatan nito na attorney na piling matalino, na piling first lady. Alam mo, palitan mo na lang kaya si Lisa Araneta Marcos. Ikaw na lang kaya maging first lady ni Marcos Jr. Parang mas bagay kayo, parehas kayong Tolongges. Di ba? Oo. So kasi yung bukang bibig niya na mas mataas daw yung utang ng Pilipinas kaysa daw ngayon. Sabi ko, tanga ang puti. Turingan attorney ka, wala kang alam sa mga pinagsasabi mo. Hindi, alam naman natin na itong si Auntie Claire ay talagang tawag dito, talagang iyan ang role niya, iyan ang trabaho niya talaga. Kaya kahit papano, kahit nasa katinuan naman yan, hindi pa rin natin hindi natin mano. So eto na nga yung sinasabi ko, na delikado na gagawin ng administrasyong Marcos na naman. No, ito po, delikado po ito dahil alam nyo, tinanggal na ho ito sa hindi na po natin kadikit yan. Pero ngayon, eto nga, no, basahin natin. Ayan, baba natin. Oh. Mas maraming Pilipino ang nagsasabing pabor sila sa muling sumali ang Pilipinas sa ano yung nakalagay? Wait lang, hindi ko na mabasa eh. Sa International Criminal Court or ICC. Batay sa resulta ng survey ng Okta Research. Grabe, no, ha? Oh. Tawag dito, di hamak daw na marami daw nagsasabi na mga Pilipino, ewan ko kung saan nila ginamit kung saan nila isinagawa tong survey na to. Marami daw mga Pilipino na pabor daw na bumalik tayo or makipag-connecta ulit tayo sa ICC. Kita mo, unti-unti nang lumalabas yung baho nyo. Dati sabi ni Marcos, di niya papapasukin ng ICC. Dati pinampamukha ni Marcos na hate niya ang ICC, tapos ngayon may mga pa-survey na kayo na maraming Pilipino ang pabor. Anak ng teteng, saan nyo nahanap yan? Sinong mga Pilipino yan? Panoorin natin. Mas maraming Pilipino ang nagsabing pabor sila na muli sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC matapos itong pumalas noong 2019 batay sa resulta ng survey ng Okta Research. Sa kanilang tugon ng masa survey, 57% ang nagsabing pabor silang bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, 37% tutol at 6% ang undecided. Ang tanong dito kasi, unang-una, ano bang mapapala ng Pilipinas sa ICC? So may kasagutan diyan sa side ng administrasyong Marcos. Meron silang mapapala. Alam niyo kung ano yung mapapala doon? Yan, katulad niyan ng lahat ng mga kagalit nila at involved sa tinatawag na war on drug ni Pangulong Duterte, ipapadala nila sa ICC. Nasamantalang gumagana naman yung justice system natin dito sa Pilipinas. Saka, bakit sa Okta Research lamang lumalabas itong ganitong survey? Bakit wala doon sa ibang mga site na nagsusurvey? At sino ba namang tanga ng mga Pilipino na bakit tayo babalik sa ICC? Unang-una, pulubi din yan. Pangalawa, magdudulot lang ng kaguluhan dito yan sa bansa natin. Pangatlo, bakit kakailanganin natin ng ICC? Gumagana naman ang justice system sa Pilipinas, yun nga lang binabastos ng administrasyon. Hindi totoo yan. Diba? Binabastos lang ng administrasyon yung ano natin dito, yung justice system. Kaya ngayon, si Pangulong Duterte nandoon yan sa The Hague. Diba? Doon nila ipinadala kasi nga kakampi nila yan. So eto, napakaliwanag po na talagang kontrolado na ho tayo talaga. Kung sakaling magkataon to na pinayagan nga ng administrasyon na bumalik tayo na makipag-ugnayan ulit sa ICC, lumalabas lamang po na ang administrasyong Marcos at ang buong Pilipinas ay hawak na ho ng makakaliwa. Alalahanin niyo po kaya nandoon
si Pangulong Duterte sa ICC dahil yun po ang pinakamalaking kuta ng mga makakaliwa na ngayon ay dumadami at parami na ng parami na naman sa buong Pilipinas dahil, kanino? Dahil kay Marcos Jr. Okta survey tapos sa ibang mga survey wala naman. Tapos ang malupit pa dito, nung ipinalabas ang survey sa pagbagsak ng tiwala ng taong bayan kay Marcos Jr. na umabot na nga ho ng 17% na mga Pilipino na yun na lang yung natitirang nagtitiwala kay Marcos Jr., hindi ibinalita yun ng mainstream media. Hindi ibinalita yun ng mainstream media kung matatandaan nyo. Pero pagdating dito, ibinalita agad. Sa totoo nga lang, naglabas pa na nga ng sarili nilang survey yung administrasyon. Yung Malacanang mapatungkol sa survey sa trusted kay Pangulong Marcos, di ba? Pero hindi binalita yun. Hindi ibinalita yung totoo na survey na 17% na lamang ang nagtitiwala kay Marcos Jr. Siguro yung 17% na yun, ayun yung mga nandyan sa Malacanang ngayon. Alam nyo, ito napakadelikado nito. Sa oras na bumalik tayo sa ICC na makipag-ugnayan tayo, asahan nyo na sobrang gulo ng Pilipinas. Asahan nyo na makakapasok na naman ulit sila. Sa totoo nakapasok na nga talaga eh. Inuunti-unti na nga tayo dito. Sinimulan na nga kay kay Pangulong Duterte. Dapat nga gagawin pa yan kay Pastor. Pero hindi nila nagawa. Kasi nga may mga mali silang nagawa doon kaya hindi nila naipadala si Pastor sa hindi nila na sa ICC. Kahit naman sino tanungin mo, katulad na lang niyan sa mga bata dyan, sa mga millennials na hindi nakaabot. Kahit ako hindi ko naabutan yun. Sadyang nakinig at nagbasa lang ako, no? Nag-aral lang ako. Biruin nyo, isipin nyo maigi. Si Joma Sison, ang daming pinatay na sundalo at kapulisan dito sa Pilipinas. Na kinukuha natin yan noon. Si Joma Sison, sa mga hindi nakakilala kay Joma Sison, si Joma Sison po ang pinaka-leader at pinakatanyag na NPA dito sa, hindi pala tanyag, pinakakilala. Tama ba? Tanyag, isa lang ba yun? Hindi ko alam eh. Pinakakilalang NPA dito sa larangan sa larangan ng NPA dito sa Pilipinas. Ngayon, doon siya inimbestigahan sa ICC. Totoo nandito na nakakulong kaso pinakawalan ni Cory Aquino. Doon siya nilitis. Ngayon kinukuha yan, pilit na ipinapabalik ng Pilipinas na dito litisin si Joma Sison dahil dito naman siya nakagawa ng krimen sa bansa natin. Pero hindi ibinibigay ng ICC. Bakit? Bakit hindi ibinibigay? Dahil yung ICC na yan ay yan ng pinakamalaking koneksyon ng mga NPA sa ibang bansa. Kaya nga dyan ipinadala ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte dahil alam ni Marcos Jr. na yung ICC na yan ay lintik ang galit kay Pangulong Duterte. So bakit nga ba nagagalit ang ICC? Bakit napakalaki ng galit ng ICC kay Pangulong Duterte? Kasi nga, si Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Sikibuloy, yung dalawang tao na yan, sila ang mga pumuksa sa mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Sila yung umubos, sila yung kinatakutan ng mga makakaliwa. At hanggang sa nawala na nga yan. Kaso, biglang may dumating na demonyo. Demonyo no? Kaso biglang may dumating na demonyo at naging presidente pa ng Pilipinas at ginawa niya pang nilagyan niya pa ng posisyon ng mga makakaliwa sa ating gobyerno na walang iba kundi ang tatlong idiota. Idiota. Walang iba kundi sila Franz Castro, Raul Manuel at Brosas na unang-una si Franz Castro ay isang convicted child abuser. Pero malaya dahil bata siya ni Marcos. Diba? So, dumadami ang mga makakaliwa diyan sa gobyerno. Diyan sa ating gobyerno, diba? So bakit? Kasi nga dahil yan kay Marcos Jr. At ito na naman, may panibago silang hakbang para lubos talaga tayong masakop na ng mga makakaliwa. Ito nga yung muling pagbalik ng Pilipinas sa ICC.
Eto, nakakatakot talaga to mga ano. Tapos eto, hindi ako naniniwala, no? Kitang-kita naman ho natin na marami hong mga Pilipino na tumutol at nagalit sa ginawa ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte na pagkidnap at pagdala doon sa dahig. 'Di ba? So, tapos ngayon magkakaroon ng 57% ng mga Pilipino na pabor tayong bumalik sa ICC. Isang malaking katarantaduhan yun. Isang malaking katarantaduhan po ito mga kababayan. Etong mangyayari na to. Kaya tayo dapat mag-ingat na tayo. So tuloy natin. Ayon sa Okta Research, non-commissioned ang survey na ginawa mula April 20 hanggang 24 at may 1,200 na Pilipinong edad 18 pataas na respondents. Meron niyang plus-minus 3% na error margin at 95% na confidence level. Wala pang komento kaugnay dyan ng Malacanang. Wala, tapos na pala. Tapos na pala, no? Wala na daw pala komento ng Malacanang. Ano daw? Wala na daw, ulit? Margin at 95% na confidence level. Wala Okay. pang komento kaugnay dyan ng Malacanang. Aba, wala pa daw komento kaugnay dyan ng Malacanang. Ang galing. Palakpakan natin ng ang galing nila mambudol. Oo, ang galing, sobra. Ang galing nyo. Kung nga rin, wala pang alam, no? Oo, pero alam naman na natin kung sino may pakana nito. Tangina. Ang lupit nyo talaga, oo. Kakaiba, oo. Iba din talaga.